Ngayon magluluto tayo ng batang fish and soya sauce. So dyan gagamit tayo ng dalawang batang steak, tapos capsicum na yellow at saka capsicum na pula at saka green, dahon ng sibuyas na green, onion, garlic at saka ginger. So dyan pinainit natin ang kawali. Tapos, pag mainit na siya, saka tayo naglagay ng mantika. So, bali ang mantika dyan, estimate lang din. So, pag mainit na ang mantika, yung umuusok na siya, saka natin ilagay yung dalawang batang fish steak. So, bali, ano yan guys, 300 grams yung dalawang batang fish steak. So, after nyan, pinahinaan natin ang apoy para hindi masunog ang isda natin. Tapos, nung nag-light brown na, binaliktad natin para both side ay light brown siya. Pagkatapos, tinanggal ang isda dyan sa may kawali, saka natin pinirito yung nilagay yung ginger. The same kawali din. Bali, kinuhaan lang natin ng konting mantika. Tapos, nung nag-amoy na ang ginger, saka natin nilagay yung slice na red onion. So, bali dalawang piraso ng red onion ang lagay natin dyan, guys. Tapos, i-continue stirring lang hanggang sa maging translucent siya. Tapos, saka tayo naglagay ng minced na garlic. So, ang garlic dyan, bali, apat na piraso yan ang dinikdik natin. So, continue stirring lang siya hanggang sa mag light brown yung kulay ng ating garlic. So, after that, ilagay natin yung na-slice na red at saka yellow na capsicum. Tapos, continue stirring lang siya hanggang sa maamoy mo na yung capsicum. Alam niyo guys, bakit ako naglagay ng capsicum? Kasi masarap talaga ang sauce ng isda pag may capsicum siya. So, after nyan, naglagay tayo ng tubig. Mga 1 cup na tubig ang nilagay natin dyan para tama-tama lang na cover yung isda natin. So, after natin maglagay ng tubig, stir lang din hanggang sa mag-simmer yung ating sauce. Tapos, naglagay tayo dyan ng light sauce. So, ang light sauce, ang gamit ko dyan yung Tiger na brand kasi hindi siya masyadong maalat. So, estimate lang din ang paglagay ng light sauce. Then, after nyan, naglagay tayo ng dark sauce. Reason bakit naglagay ako ng dark sauce para pampakulay naman dyan. Para hindi maputla yung ating sauce. So, continue simmer lang din yan. Then, after, naglagay tayo ng sesame oil. So, para mabango yung ating sauce at pangdagdag na rin sa lasa. So, after nyan, naglagay tayo ng kunting asukal para mabalance yung lasa ng ating sauce. So, continue stirring. Pagkatapos, ibalik natin yung dalawang batang fish steak na pinirito natin. Tapos, haluin lang yan siya. Tapos, baliktarin para ma-absorb talaga ng isda yung lasa ng ating sauce. Continue lang din yan siya sa pag-simmer, guys. Tapos, nilagay ko dyan yung green na dahon ng sibuyas.
So, bali, ang nilagay natin dyan na dahon ng sibuyas is 2 piraso. Tapos, gislice lang natin ng about na ganyan kahaba. So, ang purpose ng green ng dahon ng sibuyas is pampadagdag na rin ng kulay sa ating sauce. So, kung nakita niyo dyan guys, konti na lang ang natira na sauce, lumapot na siya. So, pagkatapos niyan, atin ang nilagay sa plato. So, kung makikita ninyo, ang ganda niya tingnan, ang look so yummy, shiny. Sa totoo lang, ang masarap talaga yan at naubos na nga nila. Thank you for watching!